Kung magulang ka, pag-isipan mo muna bago mo panoorin to. Baka atakihin ka sa puso. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang magulang sa pumatay sa anak niya? At ang tanging sospek ay pinalaya pa ng otoridad dahil kulang naman daw sa ebidensya. Pero alam nang siya ang may gawa. Ano ang gagawin mo? Aasa ka na lang ba sa batas? O gagawin mo na ang sarili mong hustisya? Sigurado akong hindi mo mahuhulaan ang mabigat na ending ng pelikulang ito. Welcome back sa Pocon Recaps. Nagsimula ang pelikula sa isang mag-ama na nangangaso ng usa sa kagubatan. Si Dover, isang makadiyos at madasalin, ay pinapayuhan ng kanyang anak na si Ralph habang nangangaso. Ang mantra niya, pray for the best, prepare for the worst. Pagkatapos ng hunting, bumalik na sila sa bahay para sa Thanksgiving dinner kasama ang kapitbahay nilang pamilya, sina Franklin at Nancy, ang kanilang mga anak na si Eliza at Joy. Ang dalawang babae na si Anna at Joy ay magkaibigan at magkasing edad at halos hindi mapaghiwalay. Habang nagsasalo-salo sila, gusto ng dalawang bata na makabalik muna sa bahay nila para hanapin ang pulang pito na nawala ni Anna kanina. Maulan man at malamig, pero pinayagan sila. Kumanta pa nga sila ng kakaibang Jingle Bells. Sinabihan silang magpasama sa kanilang kuya na si Ralph at ate Eliza. Hindi nila sinunod, kaya kalaunan hindi na sila nakabalik. Nang magsimulang magtanong ang mga magulang kung nasaan ang mga bata, hindi na nila mahagilap. Nagsimula na ang paghahanap. Mga minutong naging oras, mga katok sa mga pintuan ng mga kapitbahay ang pagtatawag nila hanggang sa dilim. Pero wala. At pagkatapos, naalala ni Ralph ang RV na pinaglalaroan nila kanina. Isang sasakyan na nakita nila kanina sa labas ng bahay na parang wala namang ginagawa, naghihintay lang. Pero nang pinuntahan nila ngayon, wala na. Tumawag na sila sa pulis. Sa isang diner, mag-isang kumakain si Detective Loki. Matipuno, maraming tato at observative. Sikat siya dahil wala pa siyang ni isang kaso na hindi naresolbahan. Natanggap niya na ang alarma tungkol sa RV at umakto agad. Nahanap niya ito agad sa daan. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang umandar ang RV pero wala siyang matatakasan at bumunggo ito sa puno. Nahuli ni Loki ang isang binata pero wala na ang mga bata sa loob. Ang driver ay si Alex Jones. Dinala sa istasyon para sa pagtatanong. Ngunit bawat sagot niya ay nakakalito. Mahirap kausap, nagtatango-tango ng walang direksyon. Katulad ng isang batang maligalig ang kilos. Batang isip nga si Alex. May mental capacity ng 10 taong gulang. Pinalaki siya ng tita niyang si Holly pagkatapos mamatay ang mga magulang niya sa murang edad. Walang ebidensya sa loob ng RV. Wala ring natagpuan sa kagubatan. Ngunit para kay Dover, sapat na ang pinagsama-samang impormasyon. Naroon nga si Alex sa lugar at nagtangkang tumakas. At ayon sa investigasyon, siya lang ang naroon. Kaso 48 hours lang nilang pwedeng i-hold si Alex kung walang sapat na ebidensya. Ito ang pinaka-nakakadismaya na bahagi ng sistemang legal. Alam na ng lahat, ngunit kailangan mo muna ng patunay. At kapag wala ring aksyon ng gobyerno. Nang palabasin si Alex pagkatapos ng 48 hours, nagmadaling pumunta si Dover. Nakita niya ang eksena, ang auntie niya ang nagsundo kay Alex na parang wala lang nangyari at patunay na hindi para sa katulad niya ang pasilidad na ito. Sinugod siya ni Dover at kwinelyohan. Bumulong si Alex kay Dover. Hindi naman sila umiyak bago ko sila iwan. Lalong nagwala si Dover pero pinigilan na ng otoridad ang eskandalo at para makauwi na ang sospek. Sa opisina, sobrang galit ni Dover dahil nagsalita na sana si Alex kanina pero pinigilan nila siya. Bumalik ulit si detective sa bahay ni Alex pero wala naman daw siyang sinabi kay Dover. Dismayadong lubos si Dover kaya ayaw niya nang umasa pa sa otoridad. Kinagabihan, tiniktikan niya si Alex sa labas ng bahay. Lumabas nga ito na may kasamang alagang aso at nang makita walang tao sa paligid, binibitay niya ang kawawang aso. Aray ko! Ito ang pinakamasakit na narinig niya. Nang paglusong ng binata, kinanta niya ang mismong kakaibang Jingle Bells na kinanta ni Anna at Joy bago sila mawala. Nagpantig ang tenga ni Dover. Kinumpronta niya ito ng baril at nang ayaw pa rin sumagot, gumawa na siya ng masalimuot na bagay. Kinidnap niya si Alex mula sa kalsada at dinala sa isang abandonadong apartment na minana niya.
Kinabukasan, sinama niya si Franklin para makita ang kanyang ginawa at natulala si Franklin nang makita si Alex na nakatali. Gusto niya nang ibalik siya sa pulis pero pinipilit siya ni Dover para sa kanyang anak na si Joy na nawawala din at ang pagmamahal ng ama ay mas matindi kaysa sa anumang prinsipyo kaya tumulong na rin siya. Nagsimula ang pagtotorture. Sa simula, mga tanong, pagkatapos mga banta at mga karahasan hanggang sa duguan na ang bata pero wala pa rin silang napapala. Habang nangyayari ito, patuloy si Loki sa kanyang sariling investigasyon. Pumunta siya sa bahay ng isang pari na si Patrick at natuklasan ang isang lihim na pintuan sa basement. Sa loob, isang bangkay na nabubulok. Inamin ng pari na ang bangkay ay isang lalaking pumunta sa kanya para magkumpisal. Nagsabi itong nakapatay na daw siya ng 16 na bata sa nakaraan. Ang paraan nila para makaganti laban sa Diyos. Kaya ginawa niya na lang ang sariling kaparusahan. Isa pang yugto ng kwento ang magpapalaki ng kababalaghang ito. Sa isang candlelight vigil para sa mga nawawalang bata, napansin ni Loki ang isang lalaking nagtatago sa likod ng crowd. Nang mapansin ng lalaki na minamatyaga na siya, tumakbo ito bigla. Hindi siya nahuli ni Loki ngunit namukaan niya ito at pinakalat ang sketch sa balita. Nabalitaan ito ni Franklin at sinubukan niyang kumbinsihin si Dover dahil kung may iba pang suspect, ibig sabihin baka hindi si Alex ang may gawa. Ngunit para kay Dover, alam niyang may kinalaman pa rin si Alex sa nangyari. Ayaw pa rin niyang paawat. Nang malaman ni Loki na nawawala si Alex, nagsimula na siyang maghinala. May nakakilala sa supermarket sa suspect mula sa sketch. Tinawagan niya si Loki sa tamang pagkakataon. Madalas daw itong bumibili at naglalaro ng mga damit ng bata. Kalaunan, natuntun na rin ni Loki kung saan naglalagay si Dover at nang makapasok siya sa building, nagpanggap si Dover na natutulog sa pag-iinom. At sila sa paligid ng bahay at ramdam ang kaba ni Dover. Nang malapit na siya kay Alex, biglang may tumawag sa kanya. Natuntun na daw ang suspect na nasa sketch kaya nakalusot si Dover sa inspection. Nakita na ang bahay ng suspect mula sa vigil, si Bob, at pagpasok sa bahay niya, pinusasan at natuklasan ang mga nakakadiring bagay, bulok na pagkain, mga kahon na nakalock na may laman na mga damit ng mga bata at may dugo, mga ahas at isang journal na may sulat na kung matapos mo ang mga maze, makakauwi ka na. Dinala si Bob sa custody. Nagdo-drawing siya ng maze dahil ito daw ang mapa papunta sa mga bata. Pero nauubos na ang pasensya ni Loki kaya kinumpronta na siya. Ngunit bago pa man makakuha sa kanya ng anumang impormasyon, nakadekwat siya ng baril sa isa sa mga pulis at binaril niya ang kanyang sarili sa harap nila. Patay. Malinaw na senyales na may mas malaking bagay na nakatago sa ilalim ng lahat ng to. May pinoprotektahan silang lihim ng isang grupo ng kababalaghang ito. Nang matukoy ang mga damit, tinawagan ng mga pamilya at nakita nga nila ang mga damit ni Anna at Joy na kasama sa mga nakuha ng nagpakamatay na suspect. So ibig bang sabihin, inosente si Alex? Pero matigas pa rin si Dover. Nakasabwat daw nito si Alex. Kaya kinulong niya pa rin si Alex at pinapaliguan ng asido hanggang sa magsabi na ito na nasa maze daw ang mga bata. Hindi ito maintindihan ni Dover kaya sinubukan niyang pumunta sa bahay nila Alex at kinausap ang auntie Holly niya. Nagkwentuhan sila pero wala naman siyang napala. Sa kabilang banda, natuklasan ni Loki na ang dugo sa mga damit ay sa baboy pala, hindi sa tao. At si Bob mismo ay biktima din pala ng kidnapping noong bata pa siya. Nabuksan ang bagong anggulo sa investigasyon. Nagsimula niyang pag-aralan ng masusi ang mga maze drawings. At sa larawan ng bangkay sa basement ng pare, nakita niya ang isang bagay sa leeg ng patay, isang kwintas na may maze design din. Parehong maze. Kasabay nito, nakita na ng otoridad si Joy. Nahanap siya ng pulis at dinala sa ospital. Nang makarating si Dover at nakausap siya, nagbigay pahiwatig ito at tumingin si Joy sa kanya at sinabing, "Nakapunta ka na doon." Nanlaki ang mata ni Dover at alam niya na agad kung saan. Tumakbo agad siya palabas at mabilis siyang pumunta patungo sa bahay ni Holly. Hinabol siya nila Loki pero nailigaw sila at pumunta na lang sa abandonadong building at nahanap nila si Alex na nakakulong. Tuguan at grabe ang tinamo. Malaya na si Alex ngunit nawawala na si Dover. Dumating na si Dover sa bahay ni Holly. Pinatuloy siya nitong kalmado na tila walang nangyayari pero may hinala na siyang alam na ni Dover kaya siya
siya bumalik, kaya tinutukan niya na ito ng baril. Pinatapo ng cellphone, pinainom ng kemikal at nagsimula siyang mahilo. Isiniwalat na ni Holly ang buong katotohanan sa kanya. Siya at ang kanyang asawa dati ang nangunguha ng mga bata sa maraming taon. Hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabaliwang pagganti at pakikipaglaban sa Diyos na nagagawang mawala ng pananampalataya din sa Diyos ng mga magulang sa pagkuha nila sa mga anak nila, katulad ng pagkuha ng Diyos sa kanilang anak dahil sa cancer. Kaya ganoon na din ang nangyayari kay Dover ngayon na dedemonyo na dahil sa pagkawala ng anak niya. Si Alex ang isa sa una nilang biktima nung hindi pa nila siya kasabuan. Bata pa siya nun nung kunin nila at dahil sa matagal na pagkakakulong ay nasira ang utak niya pabalik sa pagkabata. Ginagamit pa nila siya para makakuha ng tiwala ng iba pang mga bata. Isa pang biktima ay si Bob, dati ring kinuhang bata, napalabas pagkatapos ng maraming taon, ngunit hindi na naalis ang trauma sa kanya. At ang lalaki sa basement ng pare ay siyang asawa ni Holly. Pinababa na ni Holly si Dover sa malalim na butas sa kanyang bakuran. Ayaw sumunod? Binaril! Baba ka, boy! At doon niya natagpuan ang mga gamit ng mga bata, mga bakas ng mga inosenteng kinulong doon. Nakita niya rin ang pulang pito ng anak niyang si Anna. Doon siya nagmukmok at nanalangin, mga patak ng luha ng isang amang handang gawin ng lahat pero bigo pa rin. Habang nasa ilalim si Dover, dumating si Loki sa bahay ni Holly pero walang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang larawan ng asawa ni Holly na may suot ding necklace sa parehong mace. Siya pala ang bangkay sa basement ng pare. Nilabas na ni Loki ang baril at naghanap sa buong bahay. Natagpuan niya si Holly na nag-i-injection sa braso ni Anna. Nagbarilan sila. Tinamaan niya si Holly pero sugatan din siya. Inagapan niya agad si Anna na nag-aagaw buhay na. Sa gitna ng buhos ng ulan, nakikipagpatintero siya sa mga sasakyan na papunta sa ospital. Matapos ang ilang beses siyang muntik mabangga, ay ligtas silang nakarating sa ospital. Kinabukasan, nasa headline na ng pahayagan na si Alex Jones na ang tunay na pangalan pala ay Barry Miller ay nakabalik na sa kanyang tunay na pamilya pagkatapos ng 26 na taon, kasama ng balitang okay na rin si Anna at Joy. Ngunit si Dover ay nawawala pa rin. Habang nag-aayos ng ebidensya si Loki sa property ni Holly kasama ang kanyang team, umuwi na ang iba at pinatay ang mga ilaw at generator. Nang matahimik ang lahat, may narinig siyang isang tunog mula sa malayo. Isang pito, mahina, malapit sa lupa. Lumingon siya pero wala naman. Patuloy ang mahinang pito na kakaiba para sa oras na yon. At doon na natapos ang pelikula. Kayong bahalang magpasya sa ekspresyon ni Loki kung masaya o masaklap ba ang ending ng pelikulang to. Makukulong din naman si Dover kung mahanap siya. Ngunit ang tanong, kung may anak ka rin at nangyari sa'yo yon, nagawa ka ng pagkakamali bilang ama, karapat dapat ka rin bang iligtas? Tama lang ba ang ginawa niya? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.